Napaka-espesyal po ng aming pagtatanghal sa episode na ito. Tampok ang ika-400 o ika-400 pamilyang mabibigyan namin ng reunion. Tsak na ang kanilang kwento, kukurot sa inyong mga puso. Magandang gabi po. Ako si Jessica Soho. Tunghayan natin ang mga kwentong magpapaiyak, magpapangiti at magpapalukso ng ating dugo. Ito ang Reunions. Tonight on Reunions, sa likod ng mga ngiti ng mga miyembro ng pamilya Viray sa kasal na ito, ang kanilang kaligayahan hindi kumpleto. Siyempre nakakapanghinayang, di niya ako nakikitang nag-walk down the aisle. Siyempre nandito sila lahat ng importante sa buhay nandito. Ang kanila kasing ate Melody, naglayas dahil di umano sa sobrang paghihigpit ng kanilang ina na si Mami Meli. Masakit na talaga kasi nga pinakamamahal ko siyang talaga, inaalagaan ko yung inalagaan ko nga talaga, ganun pa ang nangyari. Makalipas ang 20 taon, naghihintay pa rin sila na isang Melody ang magbabalik ng himig ng kaligayahan sa kanilang tahanan. Kung ako ang hindi niya mapatawad, napatawad ko na siya. Melody, sana bumalik ka na. Miss ka na namin. You are always welcome. We love you very much. Ang alibughang anak, naghihintay na rin lang pala ng oportunidad na humingi ng kapatawaran sa kanyang mga magulang. Mami, eto ako. Mimiss ko na kayo ng mga kapatid ko. Lahat-lahat kayo dyan. Miss ko na kayo. Sana one day, mabigyan yung the right time na magkita-kita tayo. Ano man kayong hindi natin pagkaunawaan na nagawa ko. Sana handaan nyo rin akong tanggapin muli. Sa kaarawan ng ama ni Melody na si Tatay Pepe, isang sorpresa ang aming inihanda. Isang pamilya na niyakap ng lungkot at pangungulila sa nakalipas na 2 dekada. Sa gabing ito, muling mabubuo. Lahat ng yan ngayong gabi. Dito lang sa programang naniniwalang hindi dapat mawalan ng pag-asa ang mga taong nawawalan ng miyembro ng pamilya. Because the search for missing loved ones ends with reunions. Mga anak at magulang na ba ang pinaghiwalay ng hindi pagkakaunawaan? Si Melody naglayas dahil sa sobrang pagka-istrikto ng kanyang mga magulang. At ang simpleng tampuhang ito, bumibilang na ngayon ng 20 taon. Sa feeling, sa pledge of my love, sa pledge of my love. Kasal ang pinaka-importanting okasyon sa buhay ng tao. Kaya naman maski overseas immigrant worker na ang status ni Carmela sa Vancouver sa Canada, sinikap pa rin niya at ng kanyang boyfriend na umuwi ng Pilipinas para dito magpakasal at makasama ang kanilang buong pamilya. Sa mga kuha sa kasal ni Carmela, kitang-kita ang saya ng bawat isa. Pero sa likod pala ng mga ngiting ito, nagtatago ang isang malungkot na kwento. Mas naging masaya raw sana ang naging kasal ni Carmela kung nakasama sa kanyang mga secondary sponsor ang kanyang ate Melody na 20 taon na nilang hindi nakikita. Oo, siyempre nakakapanghinayang, di niya ako nakikitang nag-walk down the aisle. Siyempre nandito sila lahat ng importante sa buhay nandito.
Kwento sa amin ng ina ni Carmela na si Mami Meli. Katulad ng ibang mga magulang, naging istrikto raw sila habang lumalaki noon ang kanilang mga anak, pati na kay Melody. Iyakan mo ako? Walang trabaho ng ganito. Babae-bahirin lang umuwi ng ganito. Ang ayaw na ayaw ko sa mga anak ko yung umaalis sila na hindi nagpapaalam, saka yung nagagabihan, ganun. Ang gusto ko yung on-time silang nasa bahay, ganun. Kasi siyempre bilang ina, yung di ba magiging overprotective ka rin sa mga anak mo. Pero si Melody, nasakal daw sa ganitong patakaran ng kanyang mga magulang, kaya naglayas. Dahil nga ganun nga ang nangyari, alam ko naman mga baka siguro after 3 days o 4 days o somewhat, makakababalik din siya. Pero ang mga araw, naging linggo. Ang mga linggo, naging buwan at taon. Hanggang umabot na ng 2 dekada. Pero wala pa ring Melody na nagbalik sa kanilang tahanan. Masakit na talaga kasi nga, bukod na nga yung i-consider ko na pinakamamahal ko siyang talaga, inaalagaan ko yung, talagang inalagaan ko nga talaga, ganun pa ang nangyari. It really hurts. Maski yung pinakamalalim na tubig na sa dagat, you cannot measure. Sa tuwing nililingon daw ngayon ni Mami Mel ang nakaraan, hindi raw niya lubusang maipagmalaki ang lahat ng kanyang mga naging desisyon. O siyempre, meron pagkukulang, merong sobra. Alam mo naman kung minsan hindi namin may bigay lahat yung mga finances, ganun. Siguro yun lang, at saka yung siyempre yung sobra, yung sa higpit na siguro. Pero si Carmela, pilit na lang daw iniintindi ang pagiging istrikta noon ng kanyang ina. Yung pagiging stricto niya, tinanggap ko na lang. Kasi umalis na nga siya, di ba? Ayoko namang ganun pa ulit. Ayoko naman siya masaktan. So, tinanggap ko na lang ng buong buo kasi alam ko na for my own good. Sa tagal ng panahong nawala si Melody, sobrang dami na ang mga nagbago sa kanilang buhay. Si Carmela, customer assistant sa Canada, pauwi-uwi na lang dito sa Pilipinas para dumalaw. Ang kanilang panganay na si Vladimir Obong, hinihintay na ang visa para makalipad ng Hawaii. Si Dominic naman na pangatlo sa magkakapatid, manager sa isang money lending firm dito sa Maynila. Si Lawrence, nasa insurance company. Si Twinkle, clerk sa isang bangko. Ang bunso nilang si Don, 4 na taon na lang, magiging isang ganap na pare. Iniaalay raw ng kanilang bunso ang pagpapari para sa kanilang ate Melody. Ang sabi niya, nung 4 years siyang nasa seminarista, doon daw siya parang nagluksa. Doon niya parang inoffer lahat para sa ate ko. Sabi niya, nung pagkatapos ng 4 years, nung nag-pre-ordain na siya, sabi niya sa sarili niya, Lord, parang sinosurrender ko na sa'yo. Up next, Sa picture na ito, wala siya. Napasama na siya. Kumuha ko ng picture niya, tapos ipinadikit ko yung picture niya dito. walang sugat na hindi kayang paghilumi ng panahon. Sa katunayan, anumang sama ng loob na meron si Mami Meli sa paglalayas ni Melody, handa na raw siyang ibaon sa limot. Lalo pat ang ama at mga kapatid ni Melody, walang ibang idinadasal kundi ang siya'y makita na. Lumipas man daw ang halos 2 dekada nang hindi nila kasama si Melody, sa kanilang mga puso't isipan, hindi pa rin daw ito nawawala. Sa tuwing may souvenir program nga ang kanilang simbahan, ginagawan pa rin nila ng paraan na mapasama ang kanilang ate Melody sa kanilang family picture. Basta may humihingi ng nagsusubsist sa akin ng ads, binibigay ko yung family picture namin. Isinasama ko na rin si Melody, maski sa picture na ito wala siya, napasama na siya. Kumuha ko ng picture niya, tapos ipinadikit ko yung picture niya dito. Kahit bata pa nung huling nakita ni Carmela ang kanyang ate, parang kahapon lang daw ang mga alaala niya rito. Lagi kong naalala yung nasa dingding, kasi tutor ko siya. Tapos yung hindi ako matuto ng math, pinapalo niya ako ng tabo. Sabi, matuto ka, parang ganun. Yun lang mga naalala ko nun.
Tapos naalala ko, palagi niya kaming pinapaliguan ng brother ko, si Don. Kaming dalawa kasi kami yung bunso. Pero si Mami Meli, araw-araw pa rin daw dinadalaw ng pangamba kung napaano na ang kanyang anak. Marami, uncounted. Hindi mo mabilang. Malay ko kung ano siya, malay ko kung ano ang nangyari. Is she successful? Is she, naghihirap siya? Dito, marami akong nakakain ngayon. Baka siya walang makakain. Kung sakaling na pangasawa niya, baka sinasaktan. Marami rin katanungan sa isipan ko. Ngayon, sa mahal na ina na lang humuhugot ng lakas si Mami Meli. Alam daw niya kasing ito lang ang tunay na makakaintindi ng kanyang pinagdadaanan. Pasabi ko palagi si Blessed Mother, nung nawala ang anak mo, alam mo kung gaano kasakit. Ganun ngayon ako kaya. Please stay always at my side. Si Mama Mary, nasubukan niya rin nawalan siya ng anak. So the Blessed Mother knows my feeling. So I am one with her. Kung sasabihin ko pa sa mga anak ko, I do not want to add burden to them. Kaya si Mami Meli, bukas palad pa rin daw tatanggapin si Melody sa oras na umuwi ito sa kanila. Melody, sana bumalik ka na. Miss ka na namin. You are always welcome. We love you very much. You're always welcome to us. Sana magpakita ka na sa amin. It's been a long time. So I'm always praying to the Holy Spirit na they will touch your heart na magpakita sa amin. Ayon kay Mami Meli, Maria Melody Viray ang buong pangalan ng kanyang anak. 39 years old na raw ito ngayon. Ang pinaka-epektibong unang hakbang, tignan ang voters list ng COMELEC. At hindi kami nabigo dahil merong isang Maria Melody Viray na kasalukuyang nakatira sa Giginto, Bulacan. Pagdating ng Giginto, sinadya na namin ang kanilang barangay hall para i-verify kung may residente nga silang nagngangalang Maria Melody Viray. Tatanong lang po kami kung may kilala kayong Maria Melody Castulo Viray. Meron kaming kilala, yung Maria Melody Castulo Viray. Opo. Sa gawing patubig, tuktukan, dito lang. Opo. Maaari niyo po kaya kaming samahan patungo ko sa kanya? Pwede po. Tulong niyo lang po. Tao po. Magtatanong lang po kung dito nakatira si Maria Melody Castulo Viray. Dito po. Nandito po siya ngayon? Ano niyo po siya? Nanay ko po. Nasaan po siya ngayon? Pumasok po sa trabaho. Saan po siya nagtatrabaho? Sa RIS. RIS. Malayo po yun dito? Malapit lang. Pwede po kaya namin siyang puntahan ngayon? Pwede po. Pwede po kaya namin makausap si Ate Melody? Melody Viray po. Try natin siya contact. Okay po, sige po. Hello, magandang hapon po. Kayo po si Ate Melody. Tanong ko lang po kung may kilala kayong Carmela or... ano niyo po si Carmela? Sister ko po. Garantisado, ito na nga ang hinahanap na anak ni Mami Meli. Up next, Siyempre malungkot. Kahit na nandyan yung anak mo, iba pa rin yung parang meron kang kumbaga sa merong kulang eh. sa wakas, natagpuan na namin si Melody na 20 taon nang nawalay sa kanyang pamilya. At kung matiwasay man ang buhay ng kanyang mga iniwan sa dagupan, iba ang tugtugin ng kanyang life story. Pero ano pa man ang pinagdaanan niya sa nakalipas na 2 dekada, iuuwi na namin siya sa kanyang tunay na tahanan. Kwento ni Melody, napaka-istrikta raw kasi talaga noon ng kanyang ina. Ginagabi na nga po ako sa uwi.
Kasi minsan, inalaanan ako ng mga friends ko, sumasama ako para gumimik. Pero pagka-time naman ng uwian na, umuwi naman ako. Dahil dito, unti-unting umusbong sa kanyang damdamin ang hinanakit. Hanggang isang araw, nagdesisyon siyang magpalipas ng sama ng loob sa bahay ng kanyang kaibigan. Nakitulog lang naman ako sa kaibigan ko. Hindi ko naman talaga na mag-i-stowaway ako. Magpapalipas lang ako ng sama ng loob. Pero isang oportunidad daw ang nagbukas sa kanya. Mayroong nag-offer sa akin na magtrabaho ako. Sumama ako dun sa tao na nag-offer sa akin. Ito ang naging mitya para mawalan siya ng komunikasyon sa pamilya sa Dagupan. Hanggang sa umabot na nga ito ng halos 2 dekada. Mula Dagupan kung saan-saan daw nakarating si Melody. Kung makakapagsalita lang daw ang mga daan. Marami raw itong tiyak na maikukwento tungkol sa kanyang mga pinagdaanan. From Dagupan, punta ako ng Bicol. Tapos from Bicol, punta ako ng Samar. Tapos bumalik ako ng Bulacan. Until bumalik na naman ako ng Bisaya. Marami akong napuntahan. Marami akong taong pinakisamahan. Nung lumaon, nakilala rin niya sa Bicol ang magiging ama ng kanyang mga anak. Pero dito sa Bulacan nila napagdesisyon ng bumuo ng pamilya. Nung nagkaanak na ako ng isa dito sa Bicol, tumulak ako dito papuntang Bulacan kasi wala naman akong pagkakakitaan doon. Napakahirap ng buhay doon eh. Pero ang pagsasama nilang mag-asawa, daig pa raw ang kahoy na inanay. Siyempre ikaw, tatrabaho ka. Walang trabaho yung asawa mo. Sometimes, natural yung wala siyang trabaho. Pero most of the time, ikaw, di ba? Siyempre yung mga expectation ka sa lalaki. Siyempre, hindi niya may bigay yun. Minsan, nagtatalo kami sa financial, ganun. Kinalaunan, napagpasyahan nilang pansamantala munang maghiwalay. Nakikipag-communicate siya sa mga anak ko kasi papa nila yun, hindi nila pwedeng kalimutan yun. Kaya magtatanong sila sa akin. Pero sa sitwasyon nila ngayon, mag-isang itinataguyod ni Melody ang kanyang mga anak. Nagsisisi man daw si Melody sa ginawa niyang paglalayas. Pinipilit na lang daw niyang lunukin ang mga naging bunga ng mga mali niyang desisyon. Siyempre nandoon yung regrets kasi parang hindi ko naman plinano sa buhay ko, dumating yung ganun. Pero andyan na yung mga anak ko andyan na sila. Wala. Siyempre talagang kung ano man yung nandoon, yun na yun, di ba? 4 ang naging anak ni Melody. Ang kanyang panganay, si Jess Ann, na lubos niyang pinagkakatiwalaan. Napakabait. Pag nagpaalam ako, pinapayagan niya ako. Basta magpapaalam lang. Ayaw niya kasi nang hindi ako nagpapaalam. Siyempre, kahit sinong magulang, siyempre nag-aalala sa anak. Samantala, sa loob ng halos 2 dekadang hindi nakasama ni Melody ang kanyang mga magulang at kapatid sa mga okasyon, kahit pa raw gaano kasarap ang kanyang mga handa, sadyang may kulang. Siyempre malungkot. Kahit na nandyan yung anak mo, iba pa rin yung parang meron kang parang meron kang kumbaga sa merong kulang Kumbaga iba nagtimpla ka ng pansit. Parang may kulang. Kahit na gaano man siya kasarap, may kulang at may kulang pa rin. Kasi naging bahagi ng buhay mo yun. Pagka kunwari, mamaya-maya at tapos na yung kasiyahan, maiisip mo rin yun. Sana kahit papaano, nandito sila para sa akin. At sa tuwing sumasapit raw ang Disyembre, hindi raw lubusang nadadama ni Melody ang himig ng Pasko. Pakiramdam daw niya, naiwan niya ang kanyang puso sa Dagupan. Ang pinakamalungkot na yung Pasko kasi yun talaga yung lahat kami nandoon. Kahit na anong pagpapaputok, kahit na anong bagong taon na dumating, hindi ko talaga maalis yung kalungkutan na yun. Kahit na andyan yung mga anak ko, hindi ko talaga yun. Talagang hinahanap ko pa rin sila. Sa kabila ng lahat ng kanyang pagsusumikap para maitaguyod mag-isa ang kanyang mga anak, alam ni Melody na wala pa rin siyang maipagmamalaki sa kanyang mga magulang. Mami, eto ako.
Mimiss ko na kayo ng mga kapatid ko. Lahat-lahat kayo dyan. Miss ko na kayo. Sana one day, mabigyan yung the right time na magkita-kita tayo. Kung ano man kayong hindi natin pagkaunawaan na nagawa ko. Sana handaan nyo rin akong tanggapin muli. April 23, 2009, binalikan namin ang Viray family sa Dagupan. Ngayong araw na ito, ang 65th birthday ng ama ni Melody na si Tatay Pepe. At sa espesyal na okasyong ito, may iba raw nararamdaman ang birthday celebrator. Masaya ako ngayong para makikita ko yung anak ko. Matapos hipan ni Tatay Pepe ang kanyang birthday cake, bilang birthday gift mula sa reunions, isang video ang ipinapanood namin sa kanila. Mami, ito ako. Mimiss ko na kayo ng mga kapatid ko. Lahat-lahat kayo dyan. Miss ko na kayo. Sana one day, mabigyan yung the right time na magkita-kita tayo. Si Tatay Pepe at Mami Meli halatang nabigla. Na parang gumaan ang pakiramdam ko at masaya ako. Nung nakita ko ngayon, parang masaya ako sa kanya. Ibig ko sana makausap. Yun lang sabi ko sa kanya. Si Carmela naman, lalong umigting ang kanyang pananabik na muling makita ang kanyang ate Melody. Nasyak ako sa itsura niya. Masayang-masaya ako ngayon. At least natupad na yung matagal kong dasal sa Panginoon. Masayang-masaya ako ngayon. Nakumpleto na lahat yung pamilya namin. Ang hindi nila alam, ang pinanood nila sa TV, nasa likuran na pala. Nangunguli na ako sa pagkawala niyo. Sana pegsan lahat yun at mapalitan ng kasiyahan. Mahal na mahal ko kayo. Siyempre, hindi ako magiging tao kung hindi kayo. Lalo sa bagong taon, mga Holy Week na nagkakasama-sama tayo ng buong pamilya. Talagang miss na miss ko na po talaga kayo. Sana one day, ulit na pagpupulitin tayo. Tagal, no? Ay, naku. Bakogit, tiga. Paano mahulog? Malawag ko ang wapon na ka. Apo mo Jack Lante. Sama ko yung mga apo niyo. Kilala ko. Sino? Carmela po. Carmela. Uy, Don? Hindi po. Dati, kasama niyo Carmela. Ulang ba? Ha? Ano? Tutong ka. Sorry. Payaan pa talaga. Lupang. Say your name. Siyempre, hindi nagbago. Ang mga anak ni Melody, parang mga walang kamuang-muang sa nasaksihan nilang reunion. Si Tatay Pepe, tila wala nang mahihiling pa sa mismong araw ng kanyang kaarawan. Si Melody, humingi ng tawad sa kanyang mga magulang. Wala ako sa pagmalaki. Hindi naman hanap namin. Gusto ko pagbabalik ko.
next, ang hindi alam ni Melody, may isa pa palang sorpresang naghihintay sa kanya. Naging madamdamin ang muling pagkikita ni Melody at ng kanyang ama't ina, pati na ng kanyang kapatid na si Carmela. Pero simula pa lang pala yan ang kanyang kaligayahan dahil dalawa pa sa kanyang mga kapatid ang nakatakda niyang muling makita. Ang asawa ni Carmela na si Jovi, agad na tinawagan ng kanyang hipag at bayaw para ihatid ang magandang balita. O, pick upin ko na lang kayo pag nandyan na kayo sa kanto ng San Fabian. Ang hindi alam ni Melody, may isa pa palang sorpresang naghihintay sa kanya. Iyak-iyak Mami! Dominic! Dominic! Hindi ko kilala. Ang magkapatid na Twinkle at Dominic, hindi napigilang maging emosyonal sa muli nilang pagkikitang magkakapatid. Pogi-pogi pa rin. Sina? Yan. Ay, galing naman ang sister ko. Tara na. Tama na. Nag-iyak na kami. Bayan mo ha? Hindi makapaniwala kasi akala namin hindi na namin siya makikita. And ngayon nandito na siya harap. Thank you nga kami sa inyo dahil nakita niyo pa rin siya. 20 years na. 20 years na. Unexpected talaga na kita ko pa siya. For these years, mga 20 years. Yung dalawa magkasama niya palagi. Alam mo ba yan ang Kami magkabady. Kami ang kumbaga sa yan si Kuya, yan kapalit ko na yan lagi yung sinasabi na kasama ng loob ko. Okay. Siya palagi ang pagkakunwari na po sa mami ko. Siya palagi. Alam niya yun. Pare, galit ako sa mga kuya ko. Siya pa rin. Matapos ang madamdaming reunion, oras naman na para ituloy ang birthday party ni Tatay Pepe. Sadyang dumarating sa ating buhay ang puntong hindi natin naiintindihan ng lubos ang ating mga magulang. Lalo pa kung ayaw nila tayong payagang gawin kung ano ang ating gusto. Pero hindi rin naman maipagkakaila na ang lahat ng ito kanilang ginagawa para rin sa ating kabutihan at kapakanan. Narito ang ilan sa mga kasong inilapit sa aming programa. Si Dominga Antipala natagpuan sa Jamboree Street, corner Timog Avenue, Diliman, Quezon City. Si Julius Magpayo natagpuan March 10, 2003 sa San Jose del Monte, Bulacan. Si Melchor de la Rosa natagpuan September 13, 2004 sa San Fernando, Pampanga. Si Benji Ilaga natagpuan November 13, 2002 sa San Fernando, Pampanga. Si Bobby Neri natagpuan November 18, 2002 sa San Ildefonso, Bulacan. Si J.R. Galicia natagpuan May 10, 2005 sa Bungabon, Nueva Ecija. Si Israel Mercado natagpuan July 22, 2003 sa San Fernando, Pampanga. Si Jason Cunanan natagpuan March 12, 2003 sa Kalumpit, Bulacan. Si Jed Galicia natagpuan May 10, 2005 sa Bungabon, Nueva Ecija.
Si Totoy Abelyar, natagpuan May 25, 2007 sa San Miguel, Bulacan. Si Zaysel Madera, 13 years old, 4'11 ang taas, medyo payat at pilay ang kaliwang braso. Huling nakita June 3, 2008 sa San Juan City. Para sa anumang impormasyon tungkol sa kanila o sa kanilang mga pamilya, makipag-ugnayan po sa aming tanggapan 982-7777, Local 3011 o mag-email sa reunions@gmanetwork.com. Buong pagmamalaki ko pong ibabalita sa inyo na umabot na sa 400 o 400 ang kabuoang bilang ng mga nawawala na nahanap na po natin at naibalik sa kani-kanilang mga pamilya. At lahat po ng ito naging posible dahil sa inyong walang sawang 3 taong pagbibigay sa amin ng tulong at suporta. At sa mga katulad ni Melody na nawalay sa kanilang mga pamilya ng kung ilang dekada pa, antayin nyo lang ho kami at nakahanda kaming tumulong sa inyo upang mahanap nyo muli ang daan patungo sa inyong mga pamilya. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho. Kami pa rin ang inyong mga kaagapay sa puspusang paghahanap. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na Martes. Dito lang sa programang naniniwalang hindi dapat mawalan ng pag-asa ang mga taong nawawalan ng miyembro ng pamilya. Because the search for missing loved ones ends with reunions.